Karapatang pantao. Bawat tao sa mundo ay may mga karapatan na dapat taglayin, alagaan at protektahan tulad ng mga sumusunod. Number 1. Sa buhay at kaligtasan. Ang bawat tao ay may karapatan sa proteksyon laban sa mga karahasan at pang-aabuso. Number 2. Sa kalayaan at katarungan. Ang bawat tao ay may karapatan sa malayang pagpapahayag, pag-asa at hustisya. At meron silang karapatan sa patas na paglilitis. Number 3. Sa edukasyon. Sa edukasyon naman, ang bawat tao ay may karapatan sa edukasyon na nagbibigay sa kanila ng kaalaman upang magtagumpay sa buhay. Number 4. Sa trabaho at oportunidad. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng trabaho na may sapat na sahod at pantay na oportunidad sa pag-unlad. Number 5. Sa kalusugan. Ang bawat tao ay may karapatan sa akses sa pangunahing serbisyong pangkalusugan at serbisyong pangmedikal. Upang masiguradong naaalagaan ang kanyang dignidad bilang kasapi sa lipunan, marapat na lamang na siya ay mulat sa mga karapatan at pananagutan na dapat niyang matamo at balikatin nang sa gayon maibigay niya sa kanyang kapwa ang mga bagay na dapat nitong gawin nang matawag siyang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Ang karapatang pantao ay ang pangunahing karapatan na dapat mabatid at tangkinin ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating pinagmulan, sino man tayo, at kung ano pa man ang ating pananaw o paniniwala sa buhay. Ang karapatang pantao ay mga batayang karapatan na dapat kilalanin, taglayin at igalang ng mga tao. Ang kasaysayan ng karapatang pantao, dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao. Karapatang pantao noong 539 BC, Cyrus Silencer. 538 BCE, sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag na tawag na Cyrus Cylinder. Tinagurian ito bilang World's First Charter of Human Rights. Ang Universal Declaration of Human Rights ay isa sa mga mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspeto ng buhay ng isang tao. Kasama sa Universal Declaration ang mga karapatang sibil at pampolitika tulad ng karapatan sa buhay, kalayaan, malayang pananalita at privacy. Kasama rin dito ang mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura tulad ng karapatan sa seguridad sa lipunan, kalusugan at edukasyon. Tunay na nagbibigay tangi sa tao bilang nilalang na nagtatamasa ng kalayaan at mga karapatang maghatid sa kanya upang makamit ang kanyang mga mitihin sa buhay at magkaroon ng mabuting buhay. Ang sibil at pampolitika. Ito ay mga karapatan na nagbibigay sa mga tao ng kalayaan sa pagkasalita, sa pamamahayag, sa pananampalataya at sa pagkakaroon ng asosasyon. Kasama rin dito ang karapatan na mabuhay ng malaya mula sa alinmang uri ng pang-aabuso o diskriminasyon, gaya ng torture o di makataong pagtrato. Pangalawa, ang pang-ekonomiya at panlipunan. Ito ay mga karapatan na nagbibigay sa mga tao ng akses sa mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang kabuhayan. Kasama dito ang karapatan sa trabaho, sa maayos na sahod, sa edukasyon, sa kalusugan at sa disente at maayos na pamumuhay. Pangatlo, ang pangkultura. Ito ay mga karapatan na nagbibigay sa mga tao ng kalayaan na maging bahagi at makilahok sa kultura ng kanilang komunidad. Kasama dito ang karapatan na magpahayag ng kanilang kultura, wika at tradisyon, at ang karapatan na makilahok sa mga aktibidad na pangkultura. Ang mga karapatang ito ay hindi dapat alisan o pigilan ng kahit na sino o anumang institusyon, at ito ay dapat na ipinaglalaban at pinagtatanggol ng lahat. Kalipunan ng mga karapatan or Bills of Rights ng Konstitusyon. Ang Bill of Rights sa Constitution ay ang bahagi ng batas na naglalaman ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan na dapat igalang at protektahan ng pamahalaan. Ito ay naglalaman ng mga karapatan at kalayaan ng mga individual laban sa anumang uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng pamahalaan o ng iba pang entidad.
Ang layunin ng Bill of Rights ay siguruhing mayroong proteksyon at balanse na kapangyarihan sa lipunan at palayong mapanatili ang katarungan, kalayaan at dignidad ng bawat tao. So, ano nga ba yung mga constitutional rights natin bilang isang tao o yung mga karapatan natin bilang isang tao na kailangan nating isabuhay? Nating pag-uusapan yung karapatang sibil. Yung karapatang sibil, ito yung panlahatan talaga. Kung gusto mong gawin yung gusto mo, basta wag ka lang lumalabag sa mga batas or mga rules dito sa ating bansa, magagawa mo yung gusto mong gawin. Katulad na lamang na gusto mong magpuyat, ganon, mag-cellphone buong araw, basta wala ka lang natatapakan na ibang tao sa karapatan din nila. Ganun. Yung karapatang sibil kasi, yun yung kahit anong gawin mo. Kasi nga, isa kang tao, may karapatan ka. Kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Kung gusto mong mag-swimming, ganon, karapatan mo yun. Kung gusto mong mag-post sa social media, mag-post ka. Pero dapat, as a person, dapat hindi ka nakakatapak ng ibang tao gamit yung mga social media. O may karapatan kang mag-post sa social media, pero dapat iniisip mo pa rin yung sasabihin mo doon sa social media. Kunwari magpo-post ka ng about sa ganto, ganyan. Basta wala ka natatapakan na tao doon sa pinost mong yan. Kasi parang naapektuhan mo rin yung karapatan nila. Pangalawa naman is yung karapatang political. Sabi dito sa ating PPT, ang karapatang politika daw, yun yung mga karapatan ng isang tao na kagaya na lamang ng karapatan niyang bumoto, ng gusto niyang iboto, karapatan niyang pumili ng iboboto. Yan. Ano pa ba yung mga karaniwan na natin ginagawa yung sa karapatang politika, yung magboto bilang isang karapatan natin na pumili ng gustuhin natin, na gusto nating manalo para maiano yung ating bansa, maisalba, mamuno sa ating bansa. Ano pa ba yung mga karaniwan natin? Karapatan din nating mag-post na sa social media o pag-usapan yung mga about sa politika, kahit hindi tayo kasama sa mismong politika na basta yung parang nandun ka talaga sa part ng politika o politician, ganun. Pero karapatan din natin na magsalita about dun sa politika. Yan. Makilahok sa kanila, ganun, kung if ever na meron tayong suggestion, ganun, sa pagpapatakbo, like, dito sa barangay natin, ganun. Socio-economics. Itong karapatan na ito. Parang pangbuo talaga siya kasi ekonomika. Mga karapatan natin dito sa ating lugar na makipagsalamuha, tulong dun sa ginagawang proyekto dito. Karapatan din nating gumawa ng hakbang dito para makatulong, ganun. Basta yung mga karapatan na to is nakakatulong din sa individual na tao, like mga kapwa natin na nakakatulong din tong ginagawa nating hakbang para yun. Kasi nagagawa natin yung karapatan natin na communicate bilang isang tao na hindi pa nasisiguro na guilty sa kanyang ginawa na sabi nila krimen, ganun. May karapatan siyang kumuha ng abogado, karapatan niyang ipagtanggol yung sarili niya kung hindi pa naman talaga siya guilty. Kaya nga sinasabi ng mga ibang tao,
may karapatan siyang bigyan ng gobyerno ng isang abogado para proteksyonan ang kanyang sarili, na binibigyan ng gobyerno ang mga tao o yung nakagawa ng krimen daw upang ipagtanggol ang sarili niya na hindi niya kayang ipagtanggol. Kaya meron tayong mga nagbibigay ng tulong para ipagtanggol yung ibang tao.